Unang Mga Hari, Kapitulo 15. Ang paghahari ni Abiyam sa Juda. Noong ika-18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Juda si Abiyam na anak ni Rehoboam kay Maaka na anak ni Absalom. Tatlong taon siyang naghari at sa Jerusalem siya nanirahan. Sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama at hindi sa halimbawa ni David na kanyang ninuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos. Gayunman, alang-alang kay David, ang kanyang angkan ay pinapanitili ni Yahweh na maghari sa Jerusalem. Pinagkalooban siya ng anak na lalaki na hahalili sa kanya at iningatan sa kaaway ang Jerusalem. Ginawa ito ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa mga utos ni Yahweh. Liban sa ginawa niya kay Urias na Heteo. Nagpatuloy ang alitan nina Rehoboam at Jeroboam hanggang sa panahon ni Abiyam. Ang pagkamatay ni Abiyam. Ang iba pang mga ginawa ni Abiyam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Abiyam, siya inilibing sa lungsod ni David at ang anak niyang si Asa ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Asa sa Juda. Noong ika-20 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, naging hari naman ng Juda si Asa. Naghari siya sa loob ng 41 taon at sa Jerusalem siya nanirahan. Ang lola ni Asa na si Maaka ay anak ni Absalom. Namuhay si Asa ng matuwid sa paningin ni Yahweh, tulad ng kanyang ninunong si David. Pinalayas niya sa kaharian ang mga lalaki at babae nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan at winasak ang mga imahen ng mga Diyos-Diyosang pinagawa ng mga haring nauna sa kanya. Pati ang kanyang lolang si Maaka ay inalisan niya ng karapatan sa pagiging inang reyna, sapagkat nagpagawa ito ng isang maluswang rebulto ni Asherah. Ipinagiba niya ang rebultong ito at ipinasunog sa batis ng Kidron. Bagamat hindi niya naipagiba lahat ang mga sagradong burol, si Asa ay habang buhay na naging tapat kay Yahweh. Ipinasok niya sa templo ang mga handog ng kanyang ama kay Yahweh. Gayon din ang kanyang sariling handog na ginto, pilak at mga kasangkapang sagrado. Patuloy ang alitan ni Asa at Baasa na hari ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. Pinasok ni Baasa ang lupain ng Juda at nagtayo ng kuta sa Rama upang harangan ang daan papunta kay Asa. Kaya tinipon ni Asa ang nalalabing ginto't pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo. Ipinadala iyon sa Damasco kay Ben-Hadad na anak ni Tabrimon at apo ni Hezion na hari ng Syria. Ganito ang kanyang ipinasabi: "Nais kong maging magkakampi tayo tulad ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang mga regalo kong ito. Hinihiling kong putulin mo ang iyong pakikipagkaibigan kay Baasa na hari ng Israel upang mapilitan siyang umalis sa aking nasasakupan." Sumang-ayon si Ben-Hadad kay Haring Asa at nagpadala siya ng mga hukbo at ng mga pinuno nito upang salakayin ang mga lungsod ng Israel. Nasakop nila ang mga bayan ng Legion, Dan, Abel, Maaka, ang lupain sa may lawa ng Galilea at ang Naphtali. Nang mabalitaan ito ni Baasa,
pinatigil niya ang pagpapagawa ng kuta sa Rama at pumunta siya sa Tirza. Niutos naman ni Asa sa lahat ng mga taga-Juda na kunin ang mga bato at kahoy na ginamit ni Baasa sa pagtatayo ng kuta sa Rama. At ginamit iyon sa paggawa ng kuta sa Geba at Mizpa sa lupain ng Benjamin. Ang pagkamatay ni Asa. Ang iba pang ginawa ni Haring Asa, ang kanyang kagitingan at mga bayang pinagawan niya ng kuta ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ngunit nang siya'y matanda na, nalumpo siya dahil sa karamdaman sa paa. Namatay si Asa at inilibing sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. At si Jehoshaphat na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Nadab sa Israel. Nang 2 taon ng paghahari ni Asa sa Juda, naging hari naman sa Israel si Nadab na anak ni Jeroboam at 2 taon siyang naghari sa Israel. Katulad ng kanyang ama na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naghimagsik laban sa kanya si Baasa na anak ni Ahiyas mula sa lipi ni Isakar. Pinatay ni Baasa si Nadab habang kinubkob nito at ng kanyang hukbo ang Gibeton, isang lungsod sa Filistia. Nangyari ito ng 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda at si Baasa ang pumalit kay Nadab bilang hari sa Israel. Sa simula pa lamang ng kanyang paghahari ay pinagpapatay na niya ang buong pamilya ni Jeroboam bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahiyas na taga Shilo. Ganito ang nangyari sa angka ni Jeroboam sapagkat kinalit niya si Yahweh dahil sa kanyang mga kasalanan at sa mga kasalanang ginawa ng bayang Israel dahil sa kanya. Ang iba pang ginawa ni Nadab ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Patuloy ang alitan ni Asa, hari ng Juda, at ni Baasa ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. Paghahari ni Baasa sa Israel. 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Nang maghari sa Israel si Baasa na anak ni Ahiyas, 24 na taon siyang naghari at sa Tirsa siya nanirahan. Katulad ni Haring Jeroboam ay nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh.